Minamahal ko mga kapatid kay Kristo Jesus, sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan. Madalas po kapag tayo ay umaharap sa mga desisyon ng buhay, ang naitatanong natin sa ating mga sarili ay, kaya ko kaya? Kaya ko kaya? Nung tayo ay namimili ng mga kurso na kukunin natin sa kolehiyo, ang tanong din natin sa ating mga sarili ay, kaya ko kaya? Yung mga may asawa dito ngayon, bago kayo pumasok sa buhay mag-asawa, malamang yun din yung naging tanong ninyo, kaya ko kaya? At ako din, nung nasa seminaryo, yan din ang tanong ko, habang papalapit ako ng papalapit doon sa buhay pagkapari, kaya ko kaya? Tanong na kung saan ay madalas nating itinatanong sa ating mga sarili, lalo na kapag tayo ay nandoon sa crossroads ng ating buhay, lalo na kapag may mga desisyon, may mga pagsubok, may mga sakit, may mga hirap din tayong mga pinagdaraanan. Kaya ko kaya? Kayo ba? Kinakaya ba ninyo? Kinakaya ba ninyo ang lahat ng bagay? Alam niyo yung mga kabataan ngayon, malalakas yung loob ng mga yan, Halimbawa na lang sa pagkanta, yung iba, tinitingnan pa nila kung paano yung pagkanta ng napakataas. So, balit kapag yung bata, pinakanta mo, naku, hindi yan tinitingnan kung ano pa man, itataas na ng itataas yan. Naalala ko din, sinamahan ko minsan yung aking mga pamangkin doon sa isang amusement center na kung saan mayroong isang activity doon na extreme. Aakyat ka doon sa pinakamataas. So ang ginawa sa kanya, sinukutan siya ng harness at pagkatapos sinabihan siya, o iha, aakyat ka doon sa pinakataas. Kaya mo ba? Sabi niya, kaya ko po. At dali-dali yung bata, pumunta doon sa isa, hanggang doon sa itaas, siguro ganito kataas yung aakyatin niya, At narating niya yung pinakataas. Kaya lang, pagdating doon sa pinakataas, at marahil nakita niya na mataas na siya, at nag-iisa lang siya doon, at kami ay nandoon sa ibaba, alam niyo kung anong ginawa niya? Naupo na lang siya doon sa beam, at pagkatapos tahimik, at umiyak na lang siya ng umiyak. Sabi namin, bumaba ka dyan, kaya mo yan, kaya mo yan. Subalit hindi na niya kinaya. Hanggang sa inakyat na lang siya nung staff, nung center na iyon para siya ibaba. At pagkatapos, nung siya ay naibaba, tinanong namin, sabi namin, akala ko ba kaya mo? Bakit ganun ang nangyari? Pwede ka naman na tumalon, may harness ka naman, nandito naman kami. Subalit hindi na siya nagsalita at lumuluha na lang at umiiyak. Mga kapatid, marami din pagkakataon na kung saan hindi rin natin kaya. Maraming mga pagkakataon na akala natin, kaya natin, malakas tayo, matatag tayo, pero kapag dumaan na tayo doon sa pagsubok na yon, hindi natin kaya. Meron tayong kinakailangan na tulong para doon. Bakit ko po doon sinimulan yung ating pagninilay ngayon? Sapagkat yung mga pagbasa natin ngayon ay nagtatanong din sa bawat isa sa atin, kaya mo ba? Kaya mo ba? Sa ating unang pagbasa, ibinabalik tayo doon sa lugar na ang bayan ng Diyos ay ipinatapon sa Babylonia. Wala silang hari, wala silang lupa, wala sila kahit ano paman. Sila ay naghihirap. At yun din yung tanong sa kanila, kaya mo pa ba? Kaya mo pa bang maging tapat sa Diyos kahit tayo ay naghihirap? Kaya mo pa bang maging tapat sa Diyos kahit tayo ay umaharap sa mga pagsubok ng buhay? Kayo ba? Kapag kayo ay umaharap sa mga pagsubok ng buhay, kaya nyo bang maging tapat sa Diyos? At sabi sa ating unang pagbasa ngayon, darating ang araw na ang Diyos ay kakalinga sa atin at binibigyan tayo ng isang imahen ng isang ina. Kung paano ang isang ina ay kumakalinga sa kanyang mga anak, ganon din tayo kakalingain ng Diyos. Ang tanong, kaya ko bang umalinga katulad ng isang ina? Yung pagkalinga na hindi panlabas lamang. Kasi may mga tao na magbibigay ng tulong pero dapat may video, dapat naka-vlog, dapat may picture.
Magbibigay ako, magpapakain ako, pero dapat announce yan sa lahat para sikat ako. Ganun ba yung pagkalinga? Ganun ba yung pagbibigay? Hindi po. Ito po ay pagtulong na kinakailangan natin sapagkat alam natin na tayo rin ay nangangailangan, ang ating kapwa ay nangangailangan, at may kakayahan akong tumulong sa Kanya, at dahil siya'y kapatid ko, nandoon ang aking pagkalinga. Kaya ko bang kumalinga katulad ng isang ina? Yun po yung una. Pangalawa, sabi naman sa ating ikalawang pagbasa ngayon, si San Pablo, meron siyang ipinagmamalaki. Ano yung ipinagmamalaki ni San Pablo sa ating ikalawang pagbasa ngayon? Yung krus ni Jesus, yung paghihirap, yun ay nagiging source ng kanyang joy, ng kanyang kagalakan. Teka, Father, paano magiging source ng kagalakan ng paghihirap? Di ba, magiging masaya tayo kapag payapa, kapag maayos, kapag walang sakit, kapag walang problema, yun yung pinaghuhugutan natin ng kagalakan, ng kasiyahan. Subalit, bakit at paano tayo magiging masaya at ikagagalak natin ang pagsasakripisyo, ang paghihirap? Mga kapatid, tingnan natin doon sa perspektibo ng pananampalataya na kung saan ang krus ng ating Panginoon ay hindi natin tinitingnan bilang paghihirap, bilang sakit, bilang sakripisyo, bagkus ito ay pagmamahal sa atin ng Diyos. At kapag doon natin tiningnan anumang hirap, anumang sakripisyo, anuman ang sakit na dumaan sa atin, alam natin na ang pundasyon nito ay pag-ibig. Pag-ibig. Kaya nga ang pangalawang tanong, kaya ko kaya na ipagmalaki ang krus ni Jesus? Oo naman, Father, kaya ko, may suot-suot nga akong krus eh. Oo, Father, kaya ko, may krus nga kami sa aming bahay eh. Kaya kong ipagmalaki. Pero hindi lamang po yun. Bagkus sa pagmamalaki natin sa pamagitan ng krus ng ating Panginoon, na kahit na sa ordinaryong sandali ng ating buhay, nandoon ang Jesus na nagmamahal sa atin ng lubos. Kaya ko bang ipagmalaki ang krus ni Jesus? Yun po yung pangalawa. Pangatlo at panghuli, sa ating ebanghelyo ngayon, narinig natin na ipinadala ni Jesus yung 72. Ito po ay karugtong ng ebanghelyo, supposed to be nung last week, nung 13th Sunday. Kaya lang, dahil ipinagdiwang natin yung kapistahan ni na Saints Peter and Paul, kaya naiba yung ating mga pagbasa. Subalit doon, ipinadala ni Jesus yung 72 at bumalik kay Jesus na nagagalak, natutuwa. Panginoon, nakakapagpalayas kami ng demonyo. Panginoon, nakakapagpagaling kami sa mga may sakit. Panginoon, nakakapagpahayag kami ng mabuting balita. Nandoon yung galak, nandoon yung tuwa, yung joy of proclaiming the gospel. Diba? Sabi nga, kapag tayo ay magpapahayag ng mabuting balita, dapat may galak, may saya. Kaya ko kaya na magpahayag ng mabuting balita ng may galak. Sa ating ebanghelyo ngayon, sinasabi ni Jesus, isinusugo ko kayong mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Doon nililiwanag ni Jesus, hindi ka asong gubat. Isa kang kordero. Ano yung kordero? Tupa. Ang tupang sumusunod kay Jesus. At ang dulot natin ay hindi pagkakahati-hati, hindi division, bagkus ang dulot natin ay kapayapaan. Kaya nga sabi ni Jesus, sa bawat tahanan na inyong pupuntahan, banggitin muna ninyo, sumainyo ang kapayapaan. Mga kapatid, sa pagkatapos ng misang ito, tayo rin ay isinusugo ng Panginoon sa ating mga tahanan, sa ating mga hanapbuhay, sa ating komunidad. Sana nandoon yung kagalakan natin sapagkat tayo yung mga disipulo, mga alagad ng ating Panginoon. Ang tanong, kaya ba natin magpahayag ng mabuting balita ng may galak? Tatlong tanong po ang pinagnilayan natin ngayong umaga. Anong sagot mo? Kaya mo ba? Alam nyo, hindi natin kaya. Hindi natin kaya.
sapagkat tayo'y mahihina lamang. Kinakailangan natin ng tulong at biyaya ng Diyos. At ang tawag po doon ay grace. Ang tawag po doon ay biyaya. Hihingin natin ang biyaya, ang tulong ng Panginoon, sapagkat kung tayo lamang, hindi natin kaya. Babalikan ko po yung kwento ng aking pamangkin. Habang siya ay nandoon sa itaas, sinasabihan namin siya, tumalon ka na lang, meron ka namang harness hindi ka naman masasaktan. Tumalon ka na lang, nandito naman kami sa ibaba sasaluhin ka namin. Hindi pa niya na-realize na mayroong pantulong sa kanya para hindi siya masaktan, para hindi siya mapahamak. Yun ang hilingin natin sa Panginoon. Oo, may bahagi din tayo sa paglalakbay na ito. Subalit malaking bahagi nito, ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng tulong. Ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng biyaya. Halina mga kapatid, halina't sama-sama nating isabuhay ito. Amen.